Uy, ayaw nyo. Ayaw nyo. Bahala kayo. Oh, hindi. Parang ano namin to, early Christmas party namin. Feel like my best friend. Holiday on my way. Feeling like I just got paid. New day, same faith. Turn the joy all the way. Hands up, that's my choir. Hearts on breath fire. Holiday on my way. Holiday on my way. Okay, mabibigla. Okay, anong pangarap mo? Anong gusto mong unahin? Ikaw na bahala. Ako, dati, gusto talaga maging singer. Pero iba na kasi talaga. Hindi ko na nilalabas sa dati pa. Ngayon gusto nilalabas ko. Ano? Kasi gusto ko talaga maging professional swimmer. Feeling like I just got paid. New day, same faith. Turn the joy all the way. Hands up, that's my choir. Hearts on breath fire. Holiday on my way. Holiday on my way. Holiday on my way. Okay. Kamera. English! Yes! Tagalog lang, manisibleng ko. Para sa maya. Hoy, makinig kayo lahat sa Feeling like I just got paid. New day, same face. Turn the joy all the way. Micaela Hands up, Phelps. that's my choir. Hearts on breath fire. Holiday on my way. May joke pa yan, partida. Holiday on my way. Lamig ka. Ay, tanghalian lang ba to? Ay, sorry. Oo nga pala. Typical na tanghalian dito sa ano namin. Typical. Oh, typical lang. Oh. Pero syempre, kayo, kung gusto nyo umorder nito, I mean, madali lang naman niya. Kita-kita nyo naman. Tinan mo yung lechon namin, pare. Ang ganda. Galing yan sa Lloyd's Lechon. Pero teka lang. Ebas tayo ng ebas. Malutong ba? Uy! Uy! Sir! Uy! Ay, yan ang balat na kukunin mo talaga. Yung nasa likod. The perfect bite. Parang ito ata pinakamamaagang perfect bite natin. Yung sauce nila, tira mo, pre, sa planggana yan. Ang darap. Meron din kami dito mga pagkain mula sa Velasquez Catering. Ang dami yan. Titikman namin isa-isa yan mamaya. Bago sila kumuha ng pagkain, i-introhan ko muna kayo. Nung bata ako. O sige, tara, kain na tayo, pare. Tagayin na natin to. Paano ba? Hindi ako marunong mag-chop na lechon. Uy. Unahin nyo na to. Yung Velasquez Catering, oh. Ano ba to? Lengua. Mechado. Menudo. Ay, rellenong puset. Hamonado, parang ang sarap. Uy, sumandok na kayo dyan. Habang sumasandok sila, eto, typical naman ito nangyayari sa mga handaan. Merong lechon, tuwan-tuwa lahat, di ba? Pero, hindi nauubos yung lechon minsan kasi, well, may mga parts talaga dyan na hindi mo naman makakain masya. Halimbawa, yung ulo, tinatabi ng mga tito yan di ba? Yung mga paa, wala namang ano dyan. Wala namang makakain dyan, di ba? So, magagawa tayo ng mga putahe na pwede pang iluto gamit ang mga tirang lechon, pare. Kasi malamang sa malamang mangyari sa inyo to, di ba? Habang nagcha-chop kayo ng lechon, yan yung mga ganyan, yung hindi na masaserve sa mga tao, tatabi mo na ngayon yan. Kunin mo na yan, tabi mo na yan dyan. Siyempre, yung nagcha-chop ng lechon, yan ang huling kakain talaga, di ba? Nga pala, may kasunod pang ano to ha, dinuguan lagi to kapag bumili kayo sa Lloyd's Lechonan. Ito, tatanggalin na rin natin to. Yan yung mga masasarap mamaya na lulutuin natin. Titikman ko lang yung pagkain ng Velasquez Catering. Yan si Velasquez Catering, kaklasiko yan. Si Cathy. Mabait yan. Hindi ako binuli dati niyan. Di ba, Bin? Nag-diet kasi ako Kaya konti lang kakainin ko. Mga pagkain yan, di naman ako mahilig sa mga pagkain. Hamonado. Ang ganda niyan, pagkakagawa. The perfect bite. Tama-tama lang yung tamis, pare. Ang sarap, ang lambot. Lumpiang hubad. Yan. Ito yung mga typical na may kinala sa mga handaan, lalo ngayon. Christmas party, year-end, di ba? Pero sabi nga ni Alvin, typical na tanghalian lang daw namin to. Ito, napaka-special nito. Lengua. Paborito ng mga lola. Hanap mo ako ng lolang hindi mahilig sa dila. Pakita ka ng lolang sinungaling. Ang sarap. Tapos eto, natikman ko na to. Rellenong puset, napakasarap nito, Malabon style. Napakasarap. May mga handaan kayo, birthday party, binyag, lamay, typical na tanghalian, order kayo sa Lloyd's Lechon. Tsaka syempre dito sa Velasquez Catering. So ngayon, kakain muna kami, tapos ulit tayo sa episode natin, pare. Merry Christmas sa inyo. Mga inaanak. Hindi, sa inyo. Merry Christmas Day! Ay, teka lang! Bago tayo magtapos, susunod tikman yung dinuguan. Lagi may pasunod na dinuguan. Eto mga dinuguan na to, hindi na nakakarating sa buffet table to. Para sa mga nagcha-chop ng lechon to. Kita mo, di sila kumuha. Akin to Tikman natin kung mainit. May tamang asim, tapos ang linis ng lasa. Walang kaamoy-amoy. Bigyan ng kanin. Kakain na ako. At eto, ang tirang lechon. Yan. Na again, galing sa Lloyd's Lechonan, di ba? Usually, yung mga ganyan, naka-frozen na yan. Kasi hindi naman, ay, naglechon ako ngayon.
Tapos may tira pa ako lechon, bukas ulit. Minsan pinapaksiw. Yun yung pinaka-basic. Pero kadalasan talaga, medyo break ka muna sa lechon eh. I-freezer mo yan, tapos ay, may lechon nga pala dyan. Sige, lutuin natin yan. Ano pinaka-basic na luto dyan, Bin? Diba paksiw? Sisig, sinigang. Yan, oo. Meron tayong lulutuin na may sabaw na hindi sinigang kasi pangkaraniwan na yan. At kita nyo, ganyan po epekto ng lechon kapag naparami, di ba? Antokin ka talaga. At isa pa syempre masarap dito, yung laman. Ngayon paminsan-minsan, yung laman ng lechon, lalo sa iba, pag nawala na siya dun sa kakachap lang, medyo nagiging parang karne na lang siya, pero may ibang lasa pa rin siya. So, medyo gagamitin natin ng konti yung bagay na dito sa unang dish. Kasi ang unang dish natin ay lechon. Sopas! Mamaya kung inuunahan mo yung content eh. Lechon, birria tacos, pare. Dami nagre-request yan. Birria tacos. Ayun. Tacos birria. Isa yun. Isa yan. Ha? Ang totoo niyan, nag-try kasi ako ng birria tacos dati. Hindi ko siya masyadong trip kasi hirap kainin. Tumatapon. Basa, mantika, ganyan. Masarap siya. Paano kumain? Ikaw, kaya matapon. Ginagawa. Ayo, Nag-research ako kasi first time kong gagawa ng lechon birria tacos. Ang main flavoring pala niyan ay birria pack. Na binili namin sa halagang 700 pesos. Tatlong klase siya ng sile. Tatlong klaseng sile na yun yung magiging main flavoring niya. Tapos, usually hindi pala usually, beef talaga ang ginagamit dito. Pero dahil lechon ang gagamitin natin, baboy siya, di ba? Usually, sisir mo muna yung karne. Tapos, i-brace mo hanggang sobrang lambot na hihibla-hiblahin mo. Pero dahil malambot na to, konting kulo na lang yan. So, lalagay natin yan dyan. Make sure na meron ng tatlong klaseng sile. At kukuha na tayo ng mga karne. Dito, mga malalaman yung pipiliin natin. So, kailangan may balat din kasi nandun talaga manggagaling yung lasa. So ngayon, pakukuluin lang muna natin to. Ang hinahanap natin dyan ay ma-rehydrate yung sile. At syempre, mag-infusean sila. Mag-infuse yung lasa ng sili dun sa karne at yung lasa ng lechon ay mapunta sa tubig. Diba? Ngayon natin chicken oil para lang sure na may mantika. Tapos meron pa mga ilang ingredients yan. Yung iba nilalagay na rin dyan, mga sibuyas, bawang, cinnamon, cloves, oregano. Pero mamaya na kasi importante lang muna ma-rehydrate natin to. So medyo matagal-tagal ng konti yan. At kapag nakikita ko na masyado na nadudurog yung lechon natin kasi malambot na, tatanggalin ko na. Importante lang magawa nating sauce yung katas yan. Ngayon, habang ginagawa yan, doon tayo sa pangalawa natin. Meron tayong representasyon ng sabaw. Kasi kailangan din ma-extract natin yung yung sabaw, mapunta yung lasa ng lechon doon sa sabaw at ihigupin natin. Myosin extraction. Hindi siya. Magkaiba po yan. Magkaiba po. Pinaka-basic dyan sinigang. Kasi sa paksiw, hindi mo na nalalasahan masyado yung lasa ng lechon sa sabaw kasi suka na yung nalalasahan mo. Ang dami na iba't ibang lasa di ba? Pero ito ginawa namin sa restaurant dati dahil kami nga, kapag may nagdadala ng lechon doon, sa amin, hindi naman inuuwi yan ng mga kinakasal doon o nagbe-birthday. Amin na yung mga tira-tirang ganyan. Pinipreaser namin yan. Hindi naman yung mga pinagsubuan na gano'n yung mga hindi na nakarating tulad nito. O kaya, pwede mo i-display, pero bumabalik yan. So, amin na to, pang stop meal na namin to. So, ang ginagawa namin doon, actually, hindi talaga ako, sa kanila ko lang nalaman to, gumagawa kami ng lechon sopas, pare. Napakasarap nun. Napakasarap talaga. Para lang siyang typical na sopas, pero tandaan natin, ang sopas, nasa salita na nga, ang sopas ay soup. Mabilis. Hindi, sabaw! Aso! Oo. Gagamitin natin itong mga pataharap ba to, likuran, di ko na maalala, bilang base natin ng sabaw. Lalagay natin yan dyan. Ito, ang pinakamahalaga dito, yung mga balat na yan, kasi kakatas ng talaga yan, ng sabaw talaga yan. Aminin natin, ito, hindi na naman, ito na yung panglitsong paksiw Ito na yun di ba? So, hindi na talaga nakakain yan. So, ngayon, ipe-pressure cooker ko to para mas mabilis. Kasi sa paan na ganyan, lalo na kapag pinreaser nyo na medyo hindi na talaga malutong yan. Sa totoo lang, ang natitirang balat lang naman sa lechon ay yung hindi malutong. Kasi lahat ng malutong, nakakain yan. And meron talaga mga part na hindi malutong tulad nga nung sa paa, ganyan, di ba? Sa bawang natin, ito, bawang na buo. Kasi ipe-pressure naman natin yan So, kakatas yung lasa niyan. Make sure nyo lang yung bawang nyo, hindi po nadilaan ng kambing, ha? Ayun na yung bawang, Ay, eto na. Ayun na. Yan, malalaki na rin yung sibuyas natin kasi again, ito ay ipe-pressure naman natin. Paukuluan lang din natin yan. Nga pala, may nakalimutan ako. Sa ating halaberia. Dahon ng laurel. Nakalimutan ko lang. Kasi mamaya tatanggalin din natin yan bago natin gilingin. Pakuluin lang muna natin itong mga to. Tapos, samahan ko lang si Alvin doon. Tutulog din kami. Bin, nakalimutan pala uli ako. Cinnamon stick dito. Yan, tatanggalin din natin mamaya. Actually, pwede namang i-blender yung bagay na yan kung mapapalambot natin. Tapos, nag-iisip ako rito kung maglalagay ba ako ritong cloves. Kasi karamihan ng Pilipino hindi gusto tong lasa na to. Kasi matapang talaga to Para lang sumusunod tayo sa recipe, lagay tayo ng isang piraso lang.
Isa lang, kasi hindi matapang, magigiling din to, matapang talaga siya, di ba? Tsaka konti-konti lang talaga nilalagay dyan sa bagay na yan. So, ayun, palambutin muna natin yan bago tayo mag-proceed dun sa, Ninong Rai merch cut. 15 minutes, check natin. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung ligaya pag nakakita ako ng ganyang kalamansi. Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko. Okay, lumalambot na yung baboy natin. Tapos yung sili natin, malambot na rin. Gusto ko kasi talaga to naghihibla-hibla. Tulad ng paborito ni Ian, di ba? So, dyan lang yan. Tapos tingnan nyo lang ako. You're my best view. Hop! Yo! Sarap. Ngayon, check natin yung ayan. Malambot-lambot na siya. Pero konti pa. Kasi gusto ko sobrang lambot na talaga eh. So pressure pa natin to. Siguro another many minutes pa. Napakabango na nung ating birria, pare. Ayan, at medyo nadudurog-durog na siya. Iyan, ano sinasabi ko? That's what I'm saying. Ay, ayan, Ay, kita mo ba yan? Ay. Sorry, pero gusto ko sa sopas ko ang macaroni ay overcook. Kung ayaw nyo nun, wala namang problema. Pero sa Jollibee, diba? Tapos repolyo, gusto ko to medyo malutong pa. Ang kasaw, magagalit ang poknat. Gusto niya, ang repolyo sa sopas, malambot na. At wala rin namang masyadong problema doon. Yan, kaya na natin yan dyan. Tapos, tawag mo dito, carrots. Pinakamanipis kasi magagalit si Alvin. Kita nyo, talagang iniintindi ko yung mga gusto ni Alvin. Si Alvin ang totoong boss namin dito. So, pag wala ang boss, pinag-uusapan. Alam mo ba si Alvin may poknat? Maraming carrots. Tandaan nyo, magsosopas lang kayo. Hindi, baka kami lang dati. Kapag may nag-chicken sandwich sa bahay. Kasi yung pinagkulo ng chicken sandwich, yun yung sabaw ng sopas. Tapos, hindi mo naman ilalagay yung dahon ng celery sa sopas. Ay, sorry, sa chicken sandwich. Yung dahon ng celery ang ilalagay mo sa sopas. So, magkatambal yung dalawang yan. Pero dahil wala naman tayong chicken sandwich ngayon, isasama ko yung dahon ng sopas. Yung dahon ng sopas. Ha? Oh, yan natin dyan. Ayan. Ngayon, malamang dagdagan ko pa ng tubig to, pero halos tapos na tayo. Timplahan ko na lang ng konti yan. Tispa, medyo marami kasi magdadagdag pa tayo tubig, lalo kapag namagana yung natin, macaroni natin, tsaka konti paminta. Kunin natin tswa. Salain natin. Kunin natin yung mga laman. Yan, hihimay-himayin natin yan. Actually, maganda ilagay dito yung mga buto-buto kasi mahihimay nyo pa yon, di ba? Yes, chef. Opo. Yes, chef. Yan. Ayan, tinan mo. Ay, nahihibla-hibla. Cut muna tayo, tapusin na natin to. May iba't ibang method akong nakita ng birria. Yung iba katulad nito, pagkatapos mong gawin lahat, maglalagay ka ng sibuyas na hilaw. Bawang, marami-rami. Tapos, dried oregano, medyo marami-rami. Lagay natin dyan yung sili. Tapos yung sabaw. Kung may lechon oil lang kami dito eh. Di ba? Chicken oil lang ilalagay natin. Yes. Lutuin ko lang ng konti para mawala yung raw edge ng, tawag mo rito, sibuyas, saka bawang. Plus, gusto ko rin lumutang yung mantika. Kasi ang ginagawa dito sa birria, di ba lumuluta yung mantika, isasawsaw siya dun sa sa mixture, tsaka ipiprito. Lutuin lang natin kasi baka medyo nag-emulsify. So, basagin lang natin yung emulsion ng konti. Tapos, eto, yung karne natin, tanggalin natin mga ubot. Midi, ilipat mo nga tong sopas natin doon. Tapusin natin itong halabirya tacos. Ganito yun di ba? Pero sobrang dami nagre-request nito eh. Mga 2 kalahati. Naluto natin siya at ay, ganyan niya. Kasi kita mo, may mantika sa taas. Yan yung hinahanap natin. That's what we're Looking for. finding around. Medyo matabang siya. So, timplahan lang natin, asin. Tapos, pag walang Mexicanong nakatingin, patis. Knock! Ay, nga pala. May knock-knock nga pala. Oo. Who's there? Lechon who? Nagmukha akong lechon. Ay, hindi pa. Lechon, pag-ibig to. Salamat sa pagpapaalala. Ito talaga yung kaklase mo nagpapaalala ng assignment eh. Kuha tayo nung sarsa. Halo na. Ay, tinan mo, ampul Oh, tinan mo. Ganyan yawn. Ganyan yawn! Tama ko! Yes, chef! Sausaw mo sa mantika. Iyon! Ganyan. Kasi gaganirin mo. Ay, ang ganda na to na. Dapat talaga to ohakan cheese. Pero wala eh. So, mozzarella na lang ang nilagay ko kasi parang parehas naman sila ng properties in a way. I mean, visually speaking, di pa kasi ako nakakain talaga ng ohakan cheese eh. Tapos yung ating karne, lalagyan mo na sibuyas. Yung iba salsa yung nilalagay, sibuyas kamatis. Ako sibuyas na lang.
Tapos na nakita ko, naglalagay pa sila ng sarsa sa taas. Kasi ano talaga to, wet taco talaga to eh. Tsaka mo ngayon ititiklaw. Sunog. Wala, sir. Pero hirap sa'yo eh. Negative ka lagi eh. Magkakapoknat ka rin. Oh, tingnan mo. Pero di pa tapos yan. Babasain pa natin yan. Sabi nga nila, mas basa, mas madulas. Maglinis ang cover kama. Tama. Yan ang sinasabi ko. Yung iba naglalagay pa ng mga ano dyan, kamakamati sa taas. Pero sa akin, okay na yan. Parang maganda kami kama. Para mas maganda tumahimik ka. At eto na, ang ating lechon birria tacos, pare. Na mukha naman talagang napakasarap kasi tingnan mo yan. Ginamitan natin yan ng, ano to, pangalan nito? Lloyd! Lloyd's lechon! Tutok ka kasi ng tutok, pare, kaya nalilito. Okay, na mukha naman masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Yes, chef. Yeah! In my bag, I'm back in my bag. Two-step shuffle with the old school brag. Grandma go ring, watch that flash. Whole fam cheering when the snare go crash. Back in my bag, I'm back in my bag. Tapos meron tayong dayap. Ang hirap paghanap nito, di ba? Actually, di ko alam kung dayap pa to eh. O verde na lemon eh. Pili ko, dalandan yan. Ipiga na, ay, ganyan nga. Oh! Teka nga, Bakit, sir? kasi baka sabihin nila sa laula ako eh. Ay, puta. Pare, basang-basa, isasawsaw pa natin yan. Oh! Yan pare, ang the perfect bite. Sabihin mo the perfect bite. The perfect bite. Yeah, the perfect bite. The perfect bite. The Ano? Sarap. Hindi, pero legit pre ang malalasahan mo dito is yung mga spices na nilagay natin na medyo marami-rami naman talaga. Tapos ang sarap niya, ang lambot, ang tender. Lasa mo pa rin yung pagkalitsyon niya, pero syempre, mas nangingibabaw pa rin talaga yung ano, yung mga konti lang. Sige, aminin ko. Hindi ganun kalakihan to. De, pero legit masarap siya. Nga lang, first time kong gumawa to, hindi ko alam kung talaga ba dapat malabsa siya o dapat ba medyo malutong siya ng konti. I cannot tell. Hindi ko masabi. Pero eto, in itself, masarap siya. Kasi nga, yung karne ng lechon natin, masarap naman din talaga, di ba? So yung mga lechon nyo dyan sa freezer, na 3 taon ang nasa rep, gawin nyo ng birria tacos, di ba? Lechon birria tacos na napakasarap. And kung wala kayong lechon, huwag nyo kalimutan bumili ka la. John Lloyd, pare. Lloyd si Tunan, pero eto, si John Lloyd. Yan, oo. Ingat. So ito sopas natin, i-adjust ko na yung timpla, dinagdagan ko lang ng patis. Tapos lalagyan na lang natin yan ng ebap na hindi panis. Yan. Ang sinasabi ko. Sinabi ko hindi. Yes, chef. Meron lang tayong lechon oil di ba? Paminta kung gusto nyo. At eto na pare, ang ating lechon sopas. Ang mukha naman din talaga napakasarap. Pero para natin malalaman kung masarap yan, isa pang pagkakataon. Masarap yan, chef. In my bag, I'm back in my bag. Two-step shuffle with the old school brag. Grandma go ring, watch that flash. Whole fam cheering when the snare go crash. Back in my bag, I'm back in my bag. Dito naman yung mahiwagang plastic. Yan o. Sabihin, maganda extraction natin ng collagen mula dun sa 4 na paa ng lechon. Myosin extraction. Sir, hindi po. Ha? Inaamoy ko pala! Oo na, the perfect bite. Yung macaroni, nakaganyan. Paleteryo, di ba? Mo bang ganyan, paleteryo. Pagpasok sa lamunan ko, tumagilid. So yung sabaw sa loob, tumapon. Hindi, actually, yun naman talaga ang point kung bakit masarap ang macaroni sa sopas. Kasi may sabaw yung loob niyan. Oo. Ano? Ha? The perfect bite, sir. The perfect bite. The perfect bite. Hindi mainit. Hindi mainit, di ba? Pero masarap ba? Masarap. Masarap. Nandun yung lechon, mupo ka na. Masyado kang gwapo. Nandun yung lasa ng lechon. Hindi lang siya lasang buto ng baboy na pinakuluan. Hindi lang siya lasang sabaw ng nilagang baboy. Hindi ganon. Sir, ano yan, sir? Pag nakalabas ako dito, Huwag kang bibitaw. putang ina mo rin. Huwag kang bibitaw. Lasa mo talaga yung, yung pagka-lechon niya. And hindi siya super strong to the point na babaguhin niya yung dish. Lasa pa rin siyang sopas, pero hindi mo rin may pagkakaila na sopas lechon siya. Para sa akin talaga, ito ang pinakamagandang representasyon ng sinabawang tira-tirang lechon. Kaysa sa sinigang, siguro close second yung sinigang. Yung lechon paksiw, para sa akin hindi masyado eh. Masarap ba lechon paksiw? Yes. Pero ang problema ko lang talaga sa lechon paksiw, ang nalalasahan mo na lang yung sauce. Sir! Nakapin! Kasira ulit.
Pag kailangan ka reset, pindutin mo. Pindutin mo yung pindutan. Meron yan sa harap. Ayan. Nakita mo na, pipindutin mo na. Next na pwede nating gawin sa lechon, umuwi na nga pala yung ano ko, yung bagong salta. Oo. Gagawa tayo ng lechon, Bicol Express. Pare, hindi authentic at sarili kong version. Ha? Simulan tayo sa chicken oil. Yan na agad, hindi na agad authentic yan, di ba? Sabayan natin, luya sibuyas, o hindi na agad authentic yan. Ng bawang, o hindi na agad authentic yan. Tapos, habang ginigisa natin yan, kunin natin yung ating laman ng lechon. Habang bata pa. Chopin natin to ng maliliit na talaga. Eh, okay na ako sa ganito. Hindi masyado maliliit. Sakto lang. Lagay na muna natin yan dyan. Napakabilis lang nito. Pre, lalo to wala nang palambutin kasi malambot na nga yung lechon ni Lloyd's lechon. Yan. Ito paborito ni George. Okrang payat. Chopin lang natin yan. Sa huli na natin ilalagay ito. Para may lutong pa ng konti. Hindi yung... Kasi ang sili, parang ano yung sibuyas yan, nalulusaw din yan eh. Ngayon, meron pa akong gagawin na isa na hindi authentic din. Maglalagay ako ng chocolate. Hindi, magawa ito. Yan natin yung mantika. Ay! Masarap. Saga mo ng bagoong. Ay, Diyos ko. Ngayon, lagay natin yung sili natin. Yan. Tapos, gata, pare. Yan. Oh, yan na yun. Ang bilis. Oo, di ba? Okay, plating. Teka lang. Teka lang. Konti lang na patis. Paminta. Parang gusto ko panlagyan ng ano, siling labuyo. Tama na yan. Gagarnishan pa ba natin yan? Hindi na, pare. Hindi na. At eto na, pare. Ang ating lechon Bicol Express, sa mukha naman talagang napakasarap. Lalo para kay George. Pero ba natin malalaman kung masarap yan? Yes, chef. Wala na nga! I'm back in my bag. Two-step shuffle with the old school brag. Grandma go ring, watch that flash. Whole fam cheering when the snare go crash. Back in my bag, I'm back in my bag. Bago natin tikman yan, knock. Uy. There. Lechon. Lechon who? Lechon dali na lang. Oh, knock din. Oy, who's there? Lechon. Lechon who? Lechon, stop the music. Yan pare, ang the perfect bite. Ang sinasabi ko, malutong-lutong pa yung sili. Yung iba ayaw nun. Gusto niya yung lutong-lutong. Yung Bicol Express kasi sa karinderya, pre, kulay pink, tapos mamantika. Di ba? Tapos hindi mo nakikita yung sili, pero maanghang. Yun siguro, malapit siguro dun yung authentic. Pero ako, mas gusto ko yung ganto kasi mahilig ako yung mga sarse, babahog mo sa kanin. Bahog kanin. Bahog kanin. Oh, ano? Di ba? Hindi sobrang anghang. Walang sili yan. Kangkong yan yung nakikita mo. Ang sarap. Hindi mo napulit yung mukha. Yun ang tunay na sarapan, di ba? Siyempre, aminin natin, ang Bicol Express, maanghang yan. Kung ayaw mo ng Bicol Express, parang ayaw mo ng tubig na basa. Alam mo yun? Uy! Alam ko yung tunog na yan. Hindi, yan na ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Krisa Mosende, nung currently here in Ontario, Canada. You speak to them in their language. Yes. Di po sila nagbebenta ng laman loob dito. Illegal siya kasi, galing po pala ito sa laman loob. Laman loob 3 ways. Hindi po sila nagbebenta ng laman loob dito. Illegal siya kasi unhealthy daw po. Namimiss ko nga po ang bopis at kilawin Kapampangan O kaya kilaw ng bato ng baboy. Stone of the pig. Nag-crave tuloy ako. Inabangan ko po lagi uploads nyo. Or nag-rewatch ako ng videos every time I eat or nag-distress po. From school. Heart. Happy Halloween po, Team Ninong Rai. So, Halloween pa ito. Medyo, Di pa ako nakatikim yung kinilaw na bato ng baboy. Pero feeling ko, pinakuluan, tinimplahan ng suka, sibuyas, bawang, luya. Alam mo yun, parang gano'n siguro. Parang yung kilawing baboy na niluto ni Papa. Yung pucha pre, doon talaga masarap ang malamig na baboy. Yung tenga, no? Nagawa na natin ata yun. Masarap yun, pre. Masarap yung bagay na yun. Pero alam mo, yung niluto natin, medyo malapit naman sa lasa nung kay Papa, pero iba pa rin talaga yung merong touch of manginginom. Tama. May ganun may magic talaga ang dila ng manginginom And, I'm sure, kung lechon at lechon lang din, makahanap pa dyan sa Canada. Diba? Sino pa walang knock-knock dyan? Yan. Amity, tsaka si George. Yan. Oy! Who's there? Lechon. Lechon who? Okay. Oy, who's there? Lechon. Lechon who? Lechon. Knowledge. Ang ganda. Who's there? Lechon. Lechon who? Ang puso ko'y nalilitsyon.
Okay. Pero ang pinagtataka ko, tuwing nagnanaknak si George, bakit lagi siya may mic? Ang puso ko. Pero yun nga, mga inaanak, dito kasi sa lechon na ginawa natin na to, masarap siya kasi masarap din naman talaga yung format itong gantong klaseng Bicol Express. Kung ang masanay kayo dun sa ibang yung mas authentic na Bicol Express, pwede rin naman yun. Pero ang pipiliin nyo na karne is yung medyo chunky pa. Hindi yung naghihibla-hibla na, di ba? Kasi dito, dahil naghihibla-hibla siya ng konti, naging mas absorbent siya doon sa sarsa. Tulad nung nangyari doon sa birria tacos. Kanina, di ba, dry siya, niluto natin. Pucha, nung nilagyan mo ng sarsa, hinigop niya lahat. Ganon din dito, di ba? Napakasarap nito, tamang-tama yung timpla, and kung hindi nyo gusto itong bagay na to, okay na, wala namang problema. Importante, nanonood kayo dito sa amin. And meron kayong mga bagay na natutunan. Anyway, mga inaanak, gusto ko lang sabihin na, available na ang Ninong Rhymers kung naka-release na ang panibagong design ng Ninong Rhymers by design. Ilalagay na lang namin dito. At nasa na yung mas mahalaga? Siyempre, pare, perfume treats, naghahanap ka ba ng paregalo ngayong Pasko? Ayan na, kahit hindi ka naligo. Since November 1, pabango ka pa rin, pare. Mukha kang patay, pero amoy kang buhay, pare. Sabi ko mga inaanak. Holiday on my way. Feeling like I just got paid.